peace mga atis, welcome back sa aking channel. This is Quiz Alan at ngayong araw pag-usapan natin yung pinakamainit na topic ngayon sa show business, at ito yung tungkol sa yung lubid issue ni Joey De Leon. Nagsimula itong issue na lubid nung may isang eksena dun sa portion nila na QB5 ng programa nilang EAT, kung saan may pinapahula ang salita yung ito sa isang contestant. It's about mga bagay na nilalagay sa leeg. At after nung matapos yung time, nagsalita si Joey na lubid, nakalimutan mong sabihin ng lubid. So yun ang sinabi niya. Itong incident ng lubid, this was not the first time na kinondemn siya or pinuna siya ng mga tao sa social media because sa pagiging insensitive niya. Mayroon pang past incident na related dito sa pagiging insensitive niya, at yun yung nangyari noon sa nung nandun pa sila sa GMA7 sa Itbulaga, sa portion na how you call it, sugod bahay, kung saan sila ng mga host I think wala naman si Big Don sa si Tito. It was Joey, Alan, and Ryan yung as a host to sa studio. Tapos to sa sinugod nilang bahay na doon sina in Aldab, sina Main sa Alden, tapos si Jose, si Wally, at si Paulo, yung jowa pa. At I don't know how it started, pero pina na lang nag-react si Joey, and he said na gawa-gawa lang daw yung depression at hindi dapat siniseryoso at hindi dapat pinapansin. And from that, nag-react si Main, and parang klinaro niya sinabi ni Joey, and Main said na parang serious na issue yung depression at hindi dapat ginagawang joke, di ba? And second demotion naman si Alden, but Joey stood up at stood up, yung parang nanindigan niya siya to sinabi niya na talagang gawa-gawa lang. And Alan Kay also reacted at sinabi niya depression is malawak na issue na yun and dapat binibigyan ng pansin. So from that incident, pinuna siya ng maraming tao, talagang as in binanatan siya sa social media, and dumating sa punto ng sorry talaga si Joey, as in yung personal na nagsorry siya on live TV, at sinabi niya na it was his mistake. And from that, after a few years, nangyari ulit nagbitaw na naman siya salita. This past few days, marami na akong nakitang mga videos na nag-post, especially those condemning Joey De Leon, at tas mga comment section, and in-expect ko na it's divided yung opinion ng mga tao. Meron yung against sa ginawa ni Joey at meron yung nag-favor sa ginawa ni Joey. And just one against, they said na it was a bad taste yung ginawa ni Joey because it was how you call it, insensitive. While to sa mga in favor naman kay Joey De Leon, they were saying na words lang yan, lubid lang yan. So there's nothing na basta-basta sinabi niya. Alam natin si Joey is very yung straightforward siya. Kung ano yung naisip niya, yung sinasabi niya, and hindi rin siya nagpapahuli when it comes to pasaring, parinig sa mga tao. But the problem is that minsan hindi niya nakokontrol, hindi niya iniisip yung mga sinasabi niya. Yung opinion ko dito was really bad para na mapakinggan kay Joey De Leon yung mga salitang yun. And this is the reason why people reacted again to sa ginawang insensitive na remark ni Joey. And as a person who experienced that, yung to have depression, so yung mga kabatch ko niya sa high school, I know, kung naalala niyo, there's a part of me that I think last year ko sa high school, I was talagang magulo ang utak ko that time, and I can say na I had a depression kasi I almost committed suicide during that time. And
naiintindihan ko yung mga nag-react to mga nagsabi na nakaka-trigger. Kasi if you are in a depression, talagang matitrigger ka. Kahit anong words na marinig mo that would trigger your emotions, that would trigger your mind, that would trigger everything. Talagang it's either yung lalong sasama yung pagramdam mo na feeling mo you're alone, or yung worst, yung mag-suicide ka talaga, di ba? So, and tung sa word na lobby talaga, honestly, nakakasakit, di ba? Parang sinasabi ni, even though Joey didn't directly said na gamitin mo yung lubid, pero the fact na ang tanong is nilalagay sa leeg, then sinabi niya lubid, is hindi naman normal nilalagay sa leeg yung lubid, di ba? It's at normally nakikita natin yan sa mga either nagsusuicide o sa mga hinahang and na mga tao, yung mga bitay, and it's not normal also to consider that na normal yung paghahang, di ba? So it's triggering talaga yung word na lubid na yun, and for a person like me na naka-experience ng depression, it would trigger me and or anybody na makakarinig ng salita na yun na parang sabihin nila lubid would be a great way to yung takasan yung problema, takasan yung depression, diba? So yun, so mahirap i-explain, to be honest with you, kapag in a simple way, lalo na sa akin, parang sasabihin nila na parang ano yan, parang ganitong iniisip nila, ang daling naman ata matrigger, diba? Yes, basta madali for people who doesn't experience that, madaling isipin na hindi na parang hindi mo nakaka-trigger yung salitang love. Pero if you really experience that, you would really think na yun, parang you're pushing someone to do something, diba? Well, pwede yung sabihin mo, kunyari yung tumalon ka, diba? O nakaka-trigger yan sa mga taong may suicide. It would push him or her to jump off a place na very high, diba? O sa gas, sa train, something like that. Mga nakaka-triggers na salita yan for people na talagang may mental health, diba? So I hope so talagang for me itong nangyaring lubid issue ni Joey, I'm happy na marami nag-react at maraming nagsalita against this, even though marami rin yung mga how you call it, they block that issue, di ba? Yung mga sabihin na natin mga diehard fans ng DBJ, talagang sila yung mga nagsasalita na wala namang issue yan, hindi naman dapat ginagawang issue yan, di ba? Parang ang baboy yung tingin nila, salita lang yung binigay daw ni Joey, and while for mga taong gagaya ko nag-react rin sa about the lubid issue, malalim yung meaning, malalim siya, hindi siya basta salita lang, diba?